pagtatagal, maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. Praise the Lord sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Magandang umaga po, Pastor. Morning. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa iisang Diyos, hallelujah, central fundamental doctrine, hallelujah, of the oneness of God, hallelujah, at atin pong pinag-aralan noong nakaraan, hallelujah, thank you Jesus, ang tungkol, mga kapatid, sa terminolohiya na anak ng Diyos, Son of God, hallelujah. Now, mga kapatid, kinumpara natin ito, hallelujah, at hopefully nabigyan natin ng kaliwanagan yung termino na Son of God, anak ng Diyos, and Son of Man, anak ng tao. As a recall, mga kapatid, kung inyong matatandaan, pag sinabing Son of God, that emphasizes, mga kapatid, hallelujah, not just the humanity of our Lord Jesus Christ, but the humanity of Jesus Christ, hallelujah, in relation to His divine being. Tandaan natin, mga kapatid, the divine being, God Almighty, is the one who begotten the flesh. Hallelujah. He's the one who begotten the flesh when He chose to become flesh, mga kapatid. Kaya tinatawag na Son of God. Pag yung terminolohiyang Son of Man naman, kung inyong matatandaan, ang tinutukoy dito, ang emphasis dito, mga kapatid, is the humanity of Jesus Christ, hallelujah, His humanity. Nandoon ang focus, yung kanyang pagiging tao, yung pagiging laman niya, mga kapatid, hallelujah. Dahil tandaan natin na si Jesus, hallelujah, hindi lamang siya nagkatawang tao, hallelujah, out of thin air, hallelujah, na tila baga ang kamay ng Diyos, hallelujah, figurative, mga kapatid, tandaan natin, before He became flesh, God is a spirit, diba? Spirito ang Diyos, walang physical na anyo. Kaya, diba, una nating pag-aaral tungkol sa oneness of God, pag-aaralan natin yung mga parirala na mababasa natin sa mga verses sa Bible, mata ng Diyos, diba? Lalo na sa Old Testament, mata ng Diyos, kamay ng Diyos, diba? Yun lahat, mga kapatid, ay figurative. So, sabihin ko ulit, mga kapatid, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang katawang tao, ay hindi naman, mga kapatid, lumabas na lamang na parang singaw. Na pagpitik ng kamay, figurative na kamay ng Diyos, figurative na pagpitik, di ba? Parang magic, tung, nandyan na yung baby. Hindi Tandaan natin, mga kapatid, na para magkaroon ng katawang tao ang ating Panginoong Diyos, hallelujah, ay gumamit, mga kapatid, ng isang tao, ng isang babae. Amen? Si Maria. Kaya pag sinabing Son of Man, yun yung emphasis doon. Ang pagiging tao ng ating Panginoong Diyos. Sa laman, mga kapatid. Now, meron akong tanong sa inyo, mga kapatid. Yung term na Son, Son of God, yung term na Son, pareho ba siya, mga kapatid, sa term na word o verbo? Diba? Meron kasing iba, mga kapatid, diba, sinasabi na, okay, lalo na sa ilang Trinitarian na doctrines, nasabi, diba, yung Ama, siya yung may likha ng lahat. Yung anak, siya yung verbo. The Word. Diba? Tapos yung Holy Spirit, yung pangatlo. Okay? So, ang tanong, mga kapatid, pareho ba, yung terminong Son or Son of God, mga kapatid, at yung Word o verbo. Pareho ba yon? Pag ginamit ba natin yung Word, does it refer to the Son? At pag ginamit ba natin yung word na Son, does it refer to the Word? Sino po ang may idea, mga kapatid? Anyone?
Pareho ba siya, mga kapatid? Brother Julius, ano sa palagay mo? Ha? Ano yun? Akin lang, ama, bilang ako rin pagka andito nakaintindi na tayo, para sa akin na sa John na in the beginning was the Word. So lahat naman talaga nagsimula sa pamamagitan ng pagsalita. Di ba naglabasan ng mga bagay through the Word. Kaya nga in the beginning, ang lahat ay nagsimula sa salita. So Word. So pag ano natin sa unahan, and the words with God. So kasama pala, isip di ako na yung word pala nga nilabas sa bibig ng Diyos ay nandoon kasi siya nga kasama ng Diyos. Tapos pagdating naman sa unahan, ang word ay Diyos. So parang sa aking naikunik-kunik lang, kaya nga sa aking pagkaintindi na siya lang din pala. So sa simula, parang masabi natin na spoken, parang naghiwalay, pero ang ending pala ay siya lang din pala. So yun lang din ang aking pagkaintindi, maliban sa iba, baka mayroon pa iba. Minsan yan din ang nagdudulot ng pag-ano sa ibang pananampalataya na kaya nga mayroon talaga na hiwalay talaga sila. Pero pagdating naman sa ending, man talaga na siya lang din pala. Ang word ay kasama ng Diyos. Ang salita ay Diyos man lagi. Paano yan? So yun lang din ang aking mga batid na is para same lang din yung siya. O di ko alam sa iba, yun lang din po ng akin. Amen. Thank you po, Brother Julius. Si Brother Ray, mukhang may gustong i-share. Brother Ray? Hindi ako sigurado, mga kapatid. Lahat naman natin to pinag-aaralan, mga kapatid. Ang na-realize ko lang, mga kapatid, ang word ay walang ending. Ang man, meron, mga kapatid. As a flesh, yun ang pagkaalam ko. So, hindi sila pareho. Okay, thank you po, Brother Ray. Sino pa bang merong idea na nais na i-share? Going once? Going twice? O, di ba? Parang sa basta lang. Hindi. Mga kapatid, ganito. Hallelujah. Let's refer to those verses sa John chapter 1, di ba? Di ba? In the beginning was the Word. Di ba? So, mula pa nung umpisa, okay, nandoon na ang berbo, ang salita. Di ba? So, i-relate natin doon so binanggit kanina ni Brother Julius yung John chapter 1 Tapos i-relate natin yung John chapter 1, yung sense sa John chapter 1, doon sa binanggit ni Brother Ray. Tungkol sa pagkakaroon ng panimula at ng katapusan. Ano? Di ba? Mababasa natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, mga kapatid, itabi muna natin yung tanong na kung yung anak, yung son, ay totally the same or equivalent sa Word. Kasi sa ibang mga pananampalataya, nabanggit ko nga, lalo na sa mga Trinitarian, ine-equate nila yung anak sa berbo. Parang pangalawang persona, minsan ang ginagamit nilang term instead of son is ang berbo. Okay? So si Jesus yung berbo. Now, tingnan natin mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Diba? So ibig sabihin, ang hindi natin may pagkakaila na pareho, ay ang Diyos at ang salita. Pero tandaan natin mga kapatid, kasi and the Word was God. Okay? Hindi ko alam mga kapatid kung nag-take notes ba tayo or kung inyo matatandaan. Na-discuss natin dati mga kapatid, ano ba yung verbo, the word? Di ba? The word, as we recall mga kapatid, di ba? Ang ibig sabihin nito, it is the plan, the thought, the mind of God. Ibig sabihin mga kapatid, God, hallelujah, of course, has a plan, has a thought,
mga kapatid, meron siyang pag-iisip, mga kapatid, hallelujah, siya ay iisa. So yung kanyang pag-iisip ay iisa sa Diyos. Kaya nga, the Word was with God kasi ang pag-iisip ay kaangkinan, mga kapatid. Parang tayo, mga kapatid, tayo ay may pag-iisip. Diba? Masasabi natin that our thought is always with us. Kailan mangyayari, mga kapatid, na ang isip natin ay hindi natin kasama? Humiwalay sa atin. Diba? Hindi naman yata pwedeng mangyari yun. Okay? So, ang ating Panginoon, mayroong plano, mayroong pag-iisip, mga kapatid, at mga kapatid, yun ay Diyos. Okay? Tapos, mga kapatid, take note, hallelujah, mabasa natin later on sa John chapter 1, the Word was made flesh. Diba? The Word was made flesh. Yung flesh, diba, na pag-usapan natin, the incarnation, that refers to the Son. Tama? So, kung titingnan natin, mga kapatid, ano ang nauna? Yung Word o yung Son? Yung pagkakatawang tao o yung berbo? Alin ang nauna? Obviously, yung berbo, yung salita. Diba? Yung plano, nauna yung plano. Diba? Pero mga kapatid, take note, the incarnation was already within the plan. Okay? It's just that, mga kapatid, baka sabihin, teka, di ba sabihin ni isa lang yung anak? Parang ganito, mga kapatid. Iniisip ko ngayon na magluluto ako ng fried chicken. So, kasama na ngayon sa plano ko yung fried chicken. Pero yung fried chicken ba ay nandito na ngayon? Wala pa. Baka mamaya pa pag uwi. Pero hindi ng ulam namin, Example lang. Example lang. Diba? So, ibig sabihin, yung actual na fried chicken, wala pa. Pero, yung idea, yung thought ng fried chicken, nauna na, nandyan na. Okay? So, we can say, hallelujah, that part of the plan was for the incarnation to take place. Pero yung actual na incarnation, the Son, came after. Tandaan natin, kaya nga hindi natin masabi na eternal Son. Di ba sinabi natin, maling-mali, unscriptural, yung paniniwala ng iba doon sa doktrina ng eternal Son. Kasi pag sinabing eternal, walang simula, walang katapusan. Okay? May pagsisimula ang sonship, di ba? Yung pagiging anak ng Diyos. May simula siya. Nung nagkatawang tao siya, yun yung pagsisimula. Pero yung plano, matagal na yun. Yun ay bahagi ng berbo. Bahagi yun ng plano ng Diyos. And ito, narinig kong remark ni Brother Ray. And we will get to this in a while, mga kapatid. Ang Son may katapusan. There is an end to the sonship. Ibig sabihin, baka naman nung namatay sa krus si Jesus Christ, doon siguro doon natapos ang sonship. Hindi. Pupunta tayo doon in a while. Ay, may ganun palang doktrina ang UPC. Meron, mga kapatid. In a while, we will get there. Okay? So, mga kapatid, kaya nga mali yung termino na eternal sonship. Eternal Son. So, the incarnation was a predestined plan. Okay? Mangyayari yon, mga kapatid. And therefore, it had a reality attached to it that no human thought could ever have. Okay? The word, yung verbo, can also mean the plan or thought of God as expressed in the flesh. Yun yung relationship, mga kapatid, ng verbo sa anak. Okay? Take note, diba? The Word was made flesh.
na-express, mga kapatid, yung plano ng Diyos. Na-express yung pag-iisip ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Okay? So, yun yung relationship. Pero, hindi pwedeng masabi na equivalent ang Son, okay, sa Word. We can actually use the Word without reference to the flesh. Pwede nating sabihin na berbo, tukuyin yung berbo, na hindi kaugnay yung pagkakatawang tao ng Diyos. Okay? Kung tinutukoy natin ay yung plano ng Diyos simula't simula pa lang, yung kanyang pag-iisip. Pero tandaan natin, mga kapatid, na pag tinukoy natin ang Son, the Son of God, yun, mga kapatid, kaugnay noon, of course, ang plano ng Diyos. Ang berbo. Okay? So, the word can be used, the word, capital W yung berbo, the word can be used without reference to the incarnation, but the incarnation, the Son, cannot be mentioned without reference to the Word, because the Word is God. The Word refers to the mind, the plan, the thoughts of God. Nakakalito ba? Parang ganito ulit, mga kapatid. Balik tayo sa fried chicken. Ito, mga kapatid, hindi biblical to, pero para lang mas madali natin maintindihan. Okay. Plano ko, mga kapatid, na magluto ng fried chicken at kakainin namin yon mamaya. Plano. Okay? Pag nagkatotoo yung planong yon, nandoon na yung mismong fried chicken, di ba? So, ibig sabihin, yung fried chicken, pag kinakain mo na, hindi mo yun pwedeng sabihin na, ito ay bigla na lamang lumabas. Ito ay pagpapahayag ng plano ni Billy Almarines kanina pa. Okay? Pero mga kapatid, ito, yung plano ko na magluluto ako ng fried chicken, di ba? Pwede ko sabihin, may plano ako. Pero, hindi pwedeng sabihin na meron na agad fried chicken. Nakaugnay na agad noon. Kasi pwedeng hindi mangyari yung plano. Paano kung tamarin ako mamayang mamili ng manok at saka maano? Di ba? Plano, nanatili siyang plano. Di ba? Gets ninyo, mga kapatid? Natin, yung mga sinasadya na mga pangyayari o pagkakagawa, mga kapatid, may plano yan. May plano yan. Di ba? Nung pumunta kayo dito ngayon, mga kapatid, yung presensya nyo rito, mga kapatid, yun ay katuparan ng inyong pag-iisip o plano na Sunday, anong petsa ngayon? July 7. July 7, nandito ako sa RTCM Tunasan. Plano yon, di ba? O ngayon, nagkatotoo yung plano, naganap yung plano. O di ba, nandito tayo ngayon. Hindi pwedeng sabihin na hindi ko sinasadyang mapunta rito. Ano yun? Bakit ka pumunta ng Park Homes? Anong pakay mo rito? Aksidente ba? Diba? So, anything na maaaring naganap ng na nauna doon para maganap. Wala lang. Walang kaplano-plano. No. It has been part of God's plan, the Word, at the beginning pa. Okay? And the realization came about, mga kapatid, noong nagkatawang tao ang Diyos sa sinapupunan ni Maria. Ngayon, ang magiging tanong, in a while, hallelujah, malinaw na sana, there's no such thing as eternal Son. Kasi pag sinabing eternal, walang simula, walang katapusan. Mayroong pagsisimula ang anak. Di ba? Kaya yung term na begotten son, di ba yun, ginagamit na term yun. Di ba? Nasa Bible yun, yung term na begotten son. Take note. Pero mga kapatid,
walang mababasa sa Biblia na eternal son. Okay? So the fact na begotten, pag sinabing begotten, di ba? Ano ba? Ano ba sa Tagalog ang biget? Pagsisimula o parang ano eh. Parang ano siya eh. Yes, pagsisimula yung isang sense niya eh. Ano bang pinakamalapit na terminolohiya? Pagluluwal? Paano ba siya? Ano bang ano? So may beginning. So malinaw may beginning yung son. Okay? Now, who begotten or who begot, rather, who begot? Begot is the past tense of beget. Ano? Who begot Jesus Christ? Who begot the Son? The Father, of course. Kaya nga, ang tawag doon sa pagkakatawang tao ng Diyos, bagamat siya rin ang Diyos, si Jesus Christ, ay Son. Di ba? The father, the mother, the parents beget the offspring. Di ba? Ang anak ay nagmula sa magulang. Amen? Masasabi natin, mga kapatid, na ang anak ay pasadya na iniluwal, nagsimula sa pamamagitan ng mga magulang. The Son, the incarnation, diba, of God, came about how? Paano siya nangyari? Diba? Ang Espiritu ng Diyos ay napakay Maria. Amen? Para mag-cause ng conception sa womb ni Mary. And in that sense, the divinity, the Spirit, God, hallelujah, begotten the flesh, the incarnation. He begot His own incarnation. Kaya, therefore, the incarnation, who is God Himself, when referring to the Spirit, when referring to the divinity, the deity, kapag tinutukoy niya yung pagka-Diyos, ano ang tawag niya sa pagka-Diyos? Ama. Kasi siya yung Ama, yung Spirit, siya yung nagbeget doon sa pagkakatawang tao. So, begotten Son, yes. Eternal Son, no. Hindi scriptural ang eternal Son, mga kapatid. So, the beginning of the Son, the sonship, or the role of the Son, pag sabing sonship, the role, yung papel na ginagampanan ni Jesus Christ, yung anak, nagsimula siya doon sa conception sa sinapupunan ni Mary. Again, take note, walang lalaking tao na nag-cause ng conception, nag-donate ng kanyang similya sa sinapupunan ni Mary para magkaroon ng pagkakatawang tao. Spirito ng Diyos ang siyang nag-cause ng conception sa womb ni Mary. Again, kaya nga ang tawag ni Jesus Christ sa kanyang pagka-Diyos, kapag siya ay nagpe-pray, kapag siya ay may kausap at ang tinutukoy niya ay yung divinity niya, yung deity niya, ang tawag niya ay Ama. Okay? Kasi yun yung isang parang nagiging kung bakit nagkakaroon ng idea na si Jesus Christ ay hiwalay sa Ama, na mayroong magkaibang persona, yung Ama at si Jesus Christ. Kasi kung hindi iba yung Ama, bakit tatawagin ni Jesus Christ na Ama kung siya rin yun? Di ba? Tandaan natin, pag tinukoy ni Jesus Christ Ama, either when He's praying or if He's talking about God, di ba? Tinatawag niyang Father, hindi niya tinatawag na ako mismo, okay? Di ba? Although sinabi niya, I and the Father are one. Yun yung parang siguro kung ikaw nakarinig nun, kung hindi pa natin. Tayo kasi ngayon, alam natin, kilala natin si Jesus Christ. Right? Pero kung halimbawa, siguro isa tayo sa mga Hudyo, di ba? Magiging blasphemous din siguro ang dating sa atin kung sinabi, eto, isang kapwa natin Hudyo, tao, sasabihin na, I and the Father are one. Ako at ang Ama. Ang Ama, malinaw na tinutukoy doon, ang Panginoong Diyos.
ako at ang Panginoong Diyos ay iisa. Di ba? Mapapatumbling ka siguro noon. Sabi mo, taong to, kung maka-claim di ba? Kaya nga, di ba, inano na blasphemy Blasphemous ang dating kay Jesus Christ. Yes po, Tatay Romy. Ang reason kung bakit pinatay si Jesus Christ, ang akusasyon sa kanya, blasphemy. Yung tinutukoy mong blasphemy, totoo yan. Kasi, ang mga Hudyo, hindi sila maniwala na si Jesus, si Joshua, ay Diyos. At sinasabi ni Joshua na siya at ang Diyos ay isa. Blasphemous yun. Kaya pinatay siya. Pero ang hindi nila inisip ng malalim, hindi gaya natin sa New Testament, sa Old Testament sila, law. Law ang kanilang patakaran. Written law, batas. Tayo hindi, spiritual law. Kapag magsalita si Jesus na ako at ang Ama, tumutukoy siya na ang kanyang katawang lupa. Lupa siya eh. Kasi ang Diyos, hindi na kailangan magkatawang lupa, magkatawang tao, kung hindi ang mga batas na pinairal niya sa Old Testament, na ang atonement ay mangyayari lang sa pamaraan ng dugo. Wala siyang dugo espiritu siya. Kaya sa kanyang omnipotence, kasama sa plano, kasama sa word, na magiging tao siya, ang birbo magiging flesh, kaya ganyan. Hindi na inisip ng mga Hudyo yan. Kasi from the very start ng tawagin sila ng Panginoon, piliin sila ng Panginoon na sila ang taong pinili ng Panginoon. Yun ang isip nila, iisa lang ang Diyos. Kaya ang Hudyo naniniwala na isa lang ang Diyos. Wala nang Jesus Christ. Pero hindi nila alam sa Second Testament, ipinahayag ngayon ng Diyos ang kanyang pagkatao kasi pinagbawal na ang pag-o-offer ng dugo ng hayop na mag-aalis ng kasalanan sa loob lamang ng isang taon. Kaya ang offering, ang atonement, every year. Mag-o-offer sa Holy of Holies every year. Next year, mag-ano ka na naman. Naniniwala sila na isang taon malinis ang kanilang pagkatao. Dahil nag-offer sila atonement. Ang atonement kasi, kung iisipin natin, mali yung ginagawa nilang atonement. Basta nag-offer ng dugo, malaya na sila, no. Ang process ng atonement, 3. Atonement, mag-o-offer ng dugo because that is the law. Remission of sin kung walang dugo. Pagkatapos ng atonement, makikinig ang Diyos, saka pala ang Diyos magpapaano ng kapatawaran. Didinggin ng Diyos ang kanilang atonement through the blood, saka pala ang Diyos magbibigay ng kapatawaran. But, hindi mangyayari yung kapatawaran kung wala kang repentance. Kasi process yun Atonement ka, libre ka na. I'm saved. Wala, wrong. Sabi ng Diyos, libre ka na because that is the law. Wrong. May repentance. Ibabalik sa iyo ang atonement mo kung totoong talagang nagsisisi ka, magsisi ka. Then you are free. Hindi mangyari yon sa old law because ang dugong ginamit doon, dugo ng hayop. Dugo ng hayop, makakaalis ng kasalanan ng tao. Ang dugo ng Diyos ang maglilinis ng kasalanan ng tao. Kaya nagkatawang tao ang Diyos na Espiritu para magkaroon ng dugo. Namatay si Kristo para ang kanyang dugo i-offer once and for all. That is salvation.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat po, Tatay Romy. Napakalinaw, ano? So actually, yung nabanggit ni Tatay Romy na yan, nandyan din yung clue. Nandyan din yung clue, mga kapatid, tungkol doon sa nabanggit ko sa inyo na baka first time yung marinig na mayroong katapusan ang sonship. Para bigyan ko pa kayo ng, ng further hints, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, that the Son, ang pagkakatawang tao ng Diyos, is because of sin. O, di ba? Palitan mo lang yung O ng I. Parang, di ba? Tatlong letters. Dahil sa sin, because of sin, S-I-N, there is the Son, capital S-O-N. Okay? So ngayon, mga kapatid, palagay ba ninyo ang sin, ang kasalanan, ay walang katapusan? Patuloy ba siyang mananatili sa existence, sa universe? Patuloy ba siya? Patuloy kaya siya? Na natin, mga kapatid. Okay. The beginning of the Son. So there's the beginning, yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Diyos. Di ba? So mga kapatid, the begotten Son, the term begotten refers to the conception of Jesus Christ. Okay? Hopefully, malinaw yon. Hebrews chapter 1 verses 5 to 6 also reveals that the begetting of the Son occurred at a specific point in time and that the Son had a beginning in time. May pagsisimula ang anak. So, hindi tama yung eternal Son. Okay? May pagsisimula kasi the Son refers to the incarnation of God. Okay? For unto which of the angels said he at any time, ito mga kapatid, reading from Scripture, Thou art my Son, this day have I begotten thee, and again I will be to him a father, and he shall be to me a son. And again, when he bringeth the first begotten into the world, he saith, And let all the angels of God worship him. Okay? So, according to Reverend David Bernard, we can deduce the following points from these verses. Number 1, the Son was begotten on a specific day in time. So, ang anak ay nagsimula na sa isang specific na araw at oras. Okay? There was a time, pangalawang point, there was a time when the Son did not exist. Mayroong point in time na ang anak, the Son, the incarnation of God, did not exist. Obviously, mga kapatid, sa Old Testament, di ba, wala pa yung Son, hindi pa nagkakatawang tao ang Diyos. Bagamat, ulitin ko, yung pagkakatawang tao niya ay bahagi na ng plano. Okay? Nandoon na yun. Kaya, in a way, the Son existed as a plan in the Old Testament.